First time since nagkaroon ng problema si Magnus at Niemann na maglalaban sila over the board. Never nangyari ito kasi bukod po sa talagang ayaw siya makalaban ni Magnus, hanggat maaari umiiwas yan si Magnus kay Niemann. But Niemann is doing well so far. Talagang yung improvement niya nandyan. Kung makikita nyo naman, umaangat talaga eh. Pag ganyang nasa top siya, when it comes to performance, sa mga torneo na naglalaro si Magnus, yung chance niyang makalaban si Magnus, lumalaki talaga. He's about to play Magnus. This is round number 11. Nag-start na. So, E4, E5 po ang pinawala na dalawa. Okay. 4 knights. Aba, kinunatan lang ng H3, oh. Ayaw ipa-bishop yan dyan kasi may capture na ganun. Wow, kaya dinifer agad. So, pinasok po nila itong linyang ito, pero bishop B5. Alright, capture takes and then something like bishop D6 yan, magkakasling. Mabilis ang tira ng dalawa pero mas mabilis si Magnus ng konti. Shoutout po sa lahat ng nanonood ngayon. This is historic. In a way, no? Dahil this is the first time magkalaban yung dalawa since nagkaroon ng demandahan over the board na laban. Naglalaban sila online sa Title Tuesday but this is the first time na over the board magkalaban sila at pinapanood ko po yung kanilang itsura ngayon sa live. Hindi ko makita yung lower body ni Magnus kung naka-jeans siya eh. Shoutout pa sa mga nanonood ngayon. Welcome sa ating live streaming. Rook E1 was played. May pinakatemang kakainin to. Takes po yung E4 or E5. Nag-iisip si Niemann, so he simply defended the pawn on E5 by playing Rook E8. Lamang pa rin sa oras si Magnus and D4 was played. Tinirahan lang ng bishop sa D7. Well, this is interesting kasi binibigay yung pawn, ha? Pwede po kasing i-takes yan, tapos takes, tas kain na gano'n, no? Pero binigay yung pawn, pero dinipensahan na lang muna. Okay, kasi pag kinapture mo pala agad yun, pwedeng knight takes, o may threat na gano'n, pag kinapture mo, knight balik, tabla lang. So, etong Rook B8, this is a very interesting move. Pwede kasing kainin, knight takes, bishop takes, and then may capture doon. Shoutout po sa lahat ng nanonood. A6 was played. Pinipilit kainin kasi pag kinapture to, takes, kahit mag-pawn takes ka, libre, gagalaw lang yung bishop. Later on, may threat dito. Pero bishop ka, 1 pawn down, pero sira yung pawn structure ng white. Kaya ganyan yung ginagawa niyan. So far, equal pa nga lang din. Pa din daw ang posisyon. At ayun na nga, umatras na lang yung bishop with the pressure po yan sa B7. Anong gagawin ni Niemann? Medyo lugi po siya ng halos 1 minuto na sa oras. Lugi na po siya ng halos 1 minuto sa oras. Seryosong-seryoso si Magnus dito, Seryoso si Magnus dito. Kinapture po yung D4. Everything is being exchanged. Of course, babawiin yan. Queen takes most likely. And kaka-capture ba dito o kakain dito? Malamang kakain sa D4 yan. Kasi pag kumain ka sa B7, babagsak pa yung C3. Ikaw pa yung 1 pawn down. Tumalon yung Yoka baby, putting some pressure po doon. Pero bishop dito si Niemann, sinipa yung kabayo, of course, umatras po doon para pwede ganun, no? Pwede ganun, pero mukhang mawa 1 pawn down ata si Magnus eh. Mawa 1 pawn down ba siya? Parang mawa 1 pawn down. No, this is being threatened. May capture din doon, ma-isolate yung pawn. Interesting, no? Anong pwedeng gawin? Nag-queen sa E5, gustong chumek. Okay? Most likely, knight takes D6 ito. Kaya lang, mag-queen takes D6, pwede bang capturein yun? Pwede, pero may capture din dito eh. Ayan, pwedeng kainin yung B7, pero may capture dito. Pag kinapture mo naman ito, I'm not sure if he will go for takes, tapos pagka-capture dito, may bishop C6, lakas ng bishop. Wow! Interesting yung laban. Okay ang position, equal pa rin, but when it comes to time, lamang po dito si Magnus. Grabe Grabe ito. Kinapture. Alright? Knight takes D4. Rook B7 ka ba? Kasi 1 pawn down. Yes, Rook B7. And it turns out kulong yung kung gumanon kulong. Sayang hindi nakita ni Niemann. The Rook is trapped. Knight B5. And then Bishop C6. But he immediately played Bishop C6. Nakawala patuloy yung tore. Muntik na si Magnus doon, mga sir. Muntik na si Magnus. Hanip na ba ito? Pabago-bago Muntik na si Magnus doon.
Nevers yun Pwede ba mag-queen d5 dito with the threat of mate? 3+2 po ang time control nito. Mga kabiyahe, shoutout mo sa 929 viewers. Sorry, hindi ako makapag-live sa Facebook. Nagka-problema yung Facebook natin. Kaya dito tayo nag-live ngayon. Ayan, nahuli yung knight b5. Well, the idea of knight b5 is to play knight c6 right now. Pero wala Queen g4 lang. Lakas ng bishop ang lakas ng bishop ni Magnus dito. Magnus is now slightly better. Anong gagawin kaya ni Niemann? Pati sa oras, tagilid din po siya. Magnus na yan Magnus na yan. By the way, Wesley natabla po yung laban niya. So, he simply went for a draw. Hindi ko makita yung laro. Kung ano nangyari. Grabe to. Ayan, endgamein lang siya ni Magnus. Pair of bishop si Magnus dito Hinahamon lang. Endgame lang ang gustong gawin ni Magnus. Dito magaling si Magnus. Endgame lang tayo. Pero bishop umiwas naman. Ito pong si Niemann. Well, he doesn't want to go for endgame kasi alam niya ang lamang si Magnus pagdating sa endgame. Alright, at eto na. Mawa 1 pawn down na po ata. A4 was played. Libre po ito. Pero pwede bang kainin yan? Ay, hindi gaganito ata. May threat na ganun, no? May capture doon. So, hindi makapture yung A6. Hindi makapture yung A6. Nag-queen na lang doon. Yun ang pre-pressure. So, may pressure po doon sa kanyang bishop. Ay, sa pawn. Kinapture. Knight F5. Kinapture lang agad-agad. Bishop lang doon. Okay. 1 pawn down na po ito. May pair of bishop pa. Lamang na po dito si Magnus talaga. Knight lang. Alright. Which is bad daw. According sa engine, may rook dito. At halos matrap po yung reyna. Bakit? May ganito. Ay, hanap yung mga tira ng engine, no? Pero rook b8 was played. Hindi daw ganun kaganda kasi may queen g5. Pero dumipense. Dumipensa lang. Pwedeng chubek sa ilalim. Kining mo ban. Bishop c6 was played. Pressure po dito. Mali daw yun. Kasi may tira daw na equal. Pero hindi ko alam kung ano Sabi ng engine Ang gulo ng engine. Wala nang oras si Niemann. 5 seconds on the clock. Samantalang less than 30 seconds na lang po si Magnus. Ang next move, ganyan, no? Ayan, no? May pressure doon. Nanggugulo pa rin itong si Niemann na paatras. Knight x dito was played. Oh my gulay. Equal na naman. G5. Nagkakapanikan na mga sir. Nakabawi. Nakabawi po. Queen takes c8 of course. Ano nangyari? Ba't hindi tumitira? Ano nangyari? Wala ng oras? Naubusan ng oras? Hindi, kinapture niya yan Naglalag. So, ang nangyari, kinapture yan Nanunod ako dito. Minamanual na lang. Kinapture po yan. At dahil naputol yung live, hindi pinakita kung ano nangyari hanggang dulo, no? So, eto po, panoorin natin kung ano mismo nangyari by looking at their actual game. Eto po nangyari. Tingnan nyo po si Magnus. Puti po si Magnus, So, ang nangyari po kasi dyan, okay, saan tayo tumigil? Pagka Bishop C6, magki-Queen G3 yan, di ba? Adjust lang natin ng konti. Magki-Queen G3. 5 seconds na lang si Niemann. Panoorin nyo po mabuti, pasensya na, medyo na-adjust ko po ng konti para mas masundan natin. Tagal tumiro ni Magnus. Natataranta din siya, So, nag-Queen G3. Kinapture po yung yung pawn. Yan yung nangyari. G5. Bishop move. At yan. Diyan tumigil pagka-takes. So basically, ang ginawa dyan, binawi yan. Tapos nag-Queen D6 si Magnus. 4 seconds na lang si Niemann, no? Tumalon yung kabayo para papasok sa Knight F3. Okay? 13 seconds. Mabilis tumira si Magnus. Kining mo ban? Hinamon ni Niemann. Queen E6. Okay?
Chumek, ayan, medyo hindi sigurado si Magnus doon. Hinarang yung bishop. Hinarang yung bishop. Nagtira ng pawn. Inatake yung G5 na tinira lang ng F4, oh. Oh. Tapos umatras. Grabe, ah. Parang medyo na-shaky si Magnus doon. Hindi ako sigurado. Kasi sabi, delusional lang daw ako na nanginginig si Magnus. Pero lamang ng pawn dito si Magnus. Ayun. Medyo natataranta sila, ah. Oh, medyo shaky ng konti eh. Pero delusional lang siguro ako. Sabi ng viewers. Inatake yung bishop. Of course, pag kinapture yan, palit-palit, tabla na. Umatras, ayan. Tinulak. Dinipensahan yung pawn. Hindi dinipensahan, itutulak yan eh. Hindi kasi makain yung F6 ng pawn agad-agad eh. Ayan, itutulak yan and then babagsak na yung pawn. Ayun, medyo shaky yung kamay doon. Pero delusional lang daw tayo. Hindi talaga nanginginig yun. Feeling ko lang yun. Hater lang daw tayo ni Magnus. Kaya ganun ang aking paningin. Pero kayo ba tingin, ano ba? Baka nga tama siya. O baka malabo lang mata ko. Yun nakikita ko eh. Pero yun, lumalaban yung medyo pagka-drawish. Pareho po silang manang oras na. And I think dito matatablan eh. Ayan, medyo okay na. Stable lang kasi yung position. Kanina kasi very risky yung position eh. So ngayon, stable position na. So, eto, itatabla na to. Ipabalik-balik na lang mangyayari dyan. Ayun, tabla na. At yun po natabla yung laban. No? Ganun ang nangyari. Dito po sa may pinakasimula. Ayan, no? So, 4 knights po na scotch pero naging reverse kasi nagsayang ng tira si Magnus playing H3. So, ganyan po ang nangyari. No? At dito nagkamali si Magnus actually. May isang maling tira si Magnus dito wherein kinapture niya. Alam niyo kung bakit? Na-miss ni Niemann. Kulong yung tore. Knight B5. Oh, kasi, next move is this. Walang depensa. Walang depensa. Hindi po madidepensa ang talagang kulong. Kasi kung sakali man na atakihin mo, kukulungin ka pa rin ng Bishop C6. Ganyan ang mangyayari. Na-miss ni Niemann yan. At yun na nga po, ang pinaka-ending, napunta po sila sa sitwasyon na yun, na wherein lamang si Magnus. Pero dito, ito yung pinaka-blunder ni Magnus eh. Ayan, dito kasi lamang si Magnus, ang tira daw is Rook B4, na mahirap naman kasi intindihin. Anong meron dyan? Actually, madaling intindihin, inaatake ito, inaatake din yun. Ngayon, ang pinaka-depensa lang daw po na pwedeng gawin dyan is Queen D5. Anong meron? Bakit pinapakain? May threat dito eh. Di kainin natin to. Pag yan ang kinapture mo, Bishop C6. Lamang ang puti, pero teka lang, one piece down yan, coach ha? Hindi. Kasi threat to eh. Pag dumipensa ka, kakainin. Yan ang pinakati. Pero lamang pa rin ang puti. May mga ganito. May mga ganito pang tira. Yan ang pinapatira. Oh. Iyarin ka sa ilalim. Ito daw. Ay, hanip na yan. Oh. Lamang ng konti ang puti. Pero, well, mahirap makita yan. No? Nagkapanikan na. And ang ending nga, nawi sa tablay bet. Well, ganda ng laban, no? Ito ang matindi. Alam niyo kung sino magkalaban sa knockout bracket bukas? First round po ng knockout bracket or quarterfinals. Magkalaban si Magnus at si Niemann. Abangan po natin yan. Ulitin po niyo, Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Thank you po sa panonood niyo. Bye-bye.